Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man saang bansa, sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin itong mga pahayag po mga katambay. Nagpahayag po ang palasyo at ang Kamara, ang grupo po ng Quadcom na wala raw po silang kinalaman mga katambay sa naging pag-file ng impeachment, mga katamay. Sila'y naguhugas yata ng kamay, mga katamay. Wala silang kinalaman. At komentuhan din po natin na yung isang pahayag po ng Pangulo na sila raw po ay lumalaban sa korupsyon. Mga katamay, galit na galit sa korupsyon, lumalaban, ibang klase. Ito po, unahin po natin ang pahayag ng Malacanang at isunod po natin ang Kamara at ang paglaban sa korupsyon ng Pangulo ng Pilipinas. Umpisahan na po natin. Impeachment, the statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan and we are not going to encourage that. Malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kanyang pagtutol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos maghain ng consolidated impeachment complaint ang ilang civil society groups sa Kamara laban kay VP Sara. Ayon kay E.S. Bersamin, walang kinalaman ang Malacanang sa naging aksyon na ito laban sa Vice Presidente, partikular na ang banta ng pagpapaalis sa pwesto nito sa pamamagitan ng impeachment. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ayon kay House Committee on Good Government and Ayan po mga katambay, ang sabi po, pahayag ng Malacanang, walang kinalaman mga katambay, ang Pangulong Marcos daw. At ito naman po ang sabi ng mga kongresista. Sunod naman po natin ang mga kongresista. Nanindigan ang mga miyembro ng House Squad Committee at Committee on Good Government and Public Accountability na walang kinalaman ang kanilang mga pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon inihain na sa Kamara ang unang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At ayon sa Makabayan Bloc, may isa pang complaint na ihahain ang people's organizations sa loob ng linggong ito. Ayon kay One Rider Party List Representative Roch Gutierrez, magkaiba ang agenda ng kanilang mga pagdinig at ng mga grupong naghahain ng complaint laban kay Duterte. Nakatuon ani ang kanilang hearings sa pagtukoy ng katotohanan at hustisya at hindi rin naman talaga na pag-uusapan ng mga kongresista ang pag-impeach sa Vice Presidente. Kaugnay niyan, pumalagdaman ang iba pang mambabatas sa mga naging pahayag ni Duterte laban sa Kamara at ang usapin noong 2022 national elections. Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. You know, I mean, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. What we're trying to exercise here is the mandate of this office. I mean, the mandate of the legislature. The only way for us to really find out is to hold these inquiries, no, and to hold anybody accountable. Yan po mga tambay, ang sagot naman ng mga congressman at may pagkukutya pa mga tambay. Dapat daw tumakbo na lang daw siya 2022 mga katambay. Ibang klase po mga congressman natin. Nasa power kasi. Ito po, ang presidente, pakinggan naman po natin mga katambay, ang sinabi naman ng presidente. Yung kanyang napakagaling, lalo pagsugpo, paglaban sa korupsyon. Ito po. With the provisions of the UNCTAD, we continue to collaborate on the international front, emphasizing the importance of global partnerships in combating corruption. By learning from and working with other nations, we strengthen our anti-corruption mechanisms while reaffirming our place as a proactive member of the global community. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules, and regulations to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives.
Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. This is the kind of transformation that we envision, which guides not only our systems of governance, but our behaviors as citizens of this bagong Pilipinas. Nakita po natin sa bagong Pilipinas, talagang napakagaling mag-speech ng Pangulo, mga tambay. Talagang memorado, memorize ang sasabihin sa mga Pilipino. Ay, niyo po, katapatan, kalinisan ang serbisyo ng bagong Pilipinas. At syempre po, paglaban sa korupsyon, nakita po natin, narinig ang Pangulo. Napakagagaling, mga tambay. Parang flood control lang yan. Napakaganda ng kanyang speech. Tapos na. At marami pang matatapos na flood control, mga tambay. Nakikita ba ng mga Pilipino ang kanyang mga statement, ang kanyang mga release statement sa mga Pilipino about sa sinasabi niya? Katapatan, trabaho sa mga Pilipino, korupsyon, ibang klase, mga tambay. At yung sinasabi po ng ating Pangulo, ng Malacanang, walang kinalaman sa, sa impeachment ng Vice President. Nagsalita ka na nga di ba? Nagsalita ang Pangulo. Ibig sabihin, para tayong weak leader nun. Wala tayong patol. Hindi ka pinatulan. Bagay, iba naman yata kumukumpas doon. Yung grupo na yun, sinasabi nga ng Vice President, ang speaker daw ng Kamara ay nakipag-alyado na sa mga makakaliwang grupo. Nakialyado na raw po ayon sa Vice President ang Martin Romualdez sa mga makakaliwa, lalo sa grupo ng makakaliwa kasama ang grupo ng Makabayan Black, sinasabi, mga katambay. Kaya sino po ba yung nag-file ng kaso ng impeachment? Di po ba grupo ng mga makakaliwa, mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF? Di ba? At sinasabi naman po ng mga eksperto natin, wala naman daw pong kalatoy-latoy o kakwenta-kwenta ang isinampang impeachment. Kaya lang, siyempre, pagka mga congressman naman ang tatanungin, di ba? Kasi mga expert pero alam naman natin, super expert po ngayon. Super expert po ang mga mambabatas natin ngayon sa bagong Pilipinas. Dahil sila po lahat, kinopo na po nila lahat ngayon. Karga-arga na nila lahat ngayon, lahat ng departamento, pati COA. Pati po COA, nagpapaka-COA na po sila, nagpapaka-Supreme Court, di ba? At talagang lahat halos hawak na ng ating representative. At nagpapaka-executive pa po yata sila. Lalo ang speaker yata, nakita po natin, nagpapaka-executive din. Dahil pati po ang trabaho na executive ay nagagawa na rin po ng speaker ngayon. Kaya po, yung sinasabi nga po natin, mga katambay, na lalo ang mga kababayan natin na inaguhugas kamay, ginagawang bobo tanga ang mga Pilipino. Yung sinasabi nga na wala raw sila kinalaman, lalo itong Malacanang. Anong klase kang pamahala kung wala kang alam, wala kang kinalaman, at wala kang nalalaman? Wala kang nababalitaan? Walang nagre-report sa iyo sa nangyayari sa gobyerno? Ano yun? Lagi kang tulog? Di ba? Saka, inasahan sa iyo ng iyong ka-unit team? Bagay, wala na naman unit team. Dahil umpisa pa lang, binakbakan na nila yan. Yung unit team. Dahil ang sinasabi nga ng Vice President, ang tunay na ka-unit team nila, ayan nga, yung magsama-sama, pati makakaliwang grupo, yun ang tunay na unit team. At na pati ang liberal, dilaw at kulay pink daw po yata, at mga mainstream media na nasusuhulan, nababayaran yata, at syempre ang makakaliwa, yan ang tunay na unit team ang sinasabi, hindi po ang Duterte. Dahil ang mga Duterte, kailangan po yan pabagsakin, di ba? Dahil nga po ginamitan po ng napakaraming pera yan, di ba? Kasi meron nga ang vlogger, meron tayong kasamahang vlogger na nagpatotoo na talagang kalahating milyon ang offer sa kanya every month, para lang pabagsakin ng isang Sara Duterte. Talagang tapos sasabihin po ng Malacanang at ng Kongreso na wala silang kinalaman at walang plano. Pati ang Kongreso, walang plano raw po
na sa impeachment. Basta sila, ilalabas lang daw nila ang katotohanan. Dahil trabaho daw po nila yon, maglabas ng katotohanan, lalo po ang pera ng sambayan ng Pilipino. Kaya lang, pagkakatiwalaan mo ba yung institusyon na ayon na rin mismo sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte? Paano pagkakatiwalaan yung institusyon na pinaka-worst, pinaka-rotten, pinaka-bulok na institusyon sa bansa? Tapos pagkakatiwalaan ng mga Pilipino na handyan nagsisimula ang napakalalaking korupsyon. Ayon na rin sa Vice President, yung mga natuklasan niya riyan. Di ba? Tanging Vice President lang po ang naging opposition ngayon na talagang nag-e-expose ng mga korupsyon, lalo-lalo sa Kamara. Tanging Vice President, mga katambay. At ang Malacanang, di ba? Napakarami rin pong bit ng mga talagang gustong malaman ang totoo ng taong bayan. Di ba mga katambay? Kaya kayo, maniniwala po ba kayo sa mga ganitong klaseng mga politiko? Mga congressman, walang respeto, walang galang sa Vice President. Talagang yung sinasabi nga natin na dahil lang sa kapangyarihan na ayaw mo na mawala sa'yo, lahat po gagawin. Kahit ang politiko, kahit katulad ng Vice President na nagtatrabaho ng tama sa taong bayan, walang itinatago sa taong bayan. Pero itong mga congressman ito, dahil nga sa sinasabi nga napakalaking halaga ang involved dito para po sa merong isang tao lang na gustong maging presidente at maging prime minister daw, gagawin ng lahat gamit yata ang pera ng bayan para lang sa kanilang ambisyon. Yung ambisyon na hindi mo makukuha ng personal o sinasabing patas na laban dahil hindi mo kayang talunin ng isang Vice President. Ganun po yun di ba? Kaya nga po, itong mga congressman, nakita po natin ang mga attitude. Sasabihin pa na isang congressman na yung sila nagpalabas dun sinagot lang ng Vice President yun yung tanong na yun. Di ba? Dahil nga sinasabi raw po nila, sila rin nagsabi na napakaaga raw ng Vice President na mga panya o sinasabing maging Pangulo ng Pilipinas. Sinagot niya lang yun yung tanong ng media. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Kung tutuusin, matagal na akong presidente. 2022 pa lang presidente na siya. Kung siya'y tumakbo, kaya lang ayaw niya Dahil nga marami pa siyang plano, lalo sa Davao City. Ayaw niya iwanan pa noong mga time na yun. Pero yung mga congressman, nakita niyo po, ibang klase, Talagang makapagsinungaling lang sa taong bayan dahil kailangan nila manalo sa kanilang mga distrito. Ganitong klase yung mga politiko na, paniniwalaan ng kanilang mga distrito nila, mga sinungaling, mga ambisyoso yata, ibang klase. At syempre po, ito pong Pangulo, mga katambay, nag-speech na naman. Kabisado yung kanyang mga binabasa para po i-release sa taong bayan sa kanyang statement, mga katambay. Ibang klase, Talagang ang mga Pilipino, dinadaan na lang po sa speech niya. At wala naman trabaho. Ang puro speech lang ang ginagawa ng presidente sa bansa natin, sa mga Pilipino. Puro salita. Yung sinasabi. Tapos, yung impact, wala kang makitang impact sa mga sinasabi niya. Magtatatlong taon na. Ang impact po, nakikita ng mga Pilipino, puro patama sa kanya. Puro sa pagmumukha po ng Pangulo, tumatama lahat ng sinasabi niya. Lalo ang sinasabi niya, korupsyon. Dadalhin mo nga Pilipinas na ang iyong government, ang iyong bagong Pilipinas ay ang tinatahak ay napakaganda, lalo sa korupsyon. Ibang klase ka, Mr. President. Mukhang tulog na tulog ka. Mukhang high na high po tayo. High na high po yata tayo, Mr. President. Wala po yata tayong nakikita at mismo kayo. Hindi nyo nakikita yung mismong sa sarili po ninyo. Ang korupsyon, yata, tulog na tulog. At mukhang bagong gising kayo lagi. At walang kaalam-alam sa nangyayaring laganap na korupsyon sa inyong pamahalaan. Ibang klase po kayo, Mr. President. Hangang-hanga po sa inyo, mga Pilipino. Lalo ang mga OFW. Saludong-saludo po sa inyong pamamahala at pamamalakad. Ibang klase po sa korupsyon. Mismo ang dating Pangulong Duterte,
Istapa na nga yung ginawa nyo ayon sa dating Pangulong Duterte. Walang korupsyon at lumalaban pa kayo sa korupsyon at ang inyong pamahalaan ay talagang pananatiliin ang pagiging paglaban o pagsugpo pa sa korupsyon, Mr. President. Samantalang yung isang ahensya natin na mismo nga ating mga Pilipino ay nagko-contribute para lang po magkaroon ng sinasabing security o pinaka-insurance sa kanilang health, sa aming health. Di ba? Ang PhilHealth, binabayaran namin. Nagko-contribute kami para pag nagkasakit kami, ay meron kami maasahan. Di ba ba? Na hindi kami gagastos ng salagang sobra-sobrang laki. Pero ano po ang ginawa nyo? Kinuha nyo, nilipat nyo ang pera na nag-contribute na nagkakahalaga na po ng 60 billion ang nailipat na po, mga katambay. Ibang klase. Istapa nga eh. Di mo ba, Mr. President, di nyo po alam yon. May istapa yon, ang sabi ng dating Pangulong Duterte. Corruption po yun. Corruption. Ibang klase po kayo. Yung ginto. Corruption din po yung ginto. Wala rin pong lumalabas pong investigasyon doon, Mr. President. Kung talagang lumalaban po kayo sa korupsyon, bakit wala po mga investigasyon? Ang lumalabas po, ang pumuputok ng mga korupsyon na hindi po maipaliwanag. At iniintay ng taong bayan ang paliwanag po ng inyong pamahalaan, Mr. President. Talagang wala po kayong nalalaman, ibang klase. Pati yung pinasok nyo pong Maharlika Investment Fund, wala na po kayong release dyan Hindi na po kayo nagsasalita. Kamusta na po yun, Mr. President? Unang pag-upo pa lang ninyo, gigil na kayo, napasukin yan. Nasaan na po yan, Mr. President? Wala kayong statement dyan. Magtatatlong taon na, wala kayong statement sa Maharlika Investment Fund. Ibang klase po tayo. Pagka po nangyari na, wala na, at hindi na nyo binibigyan ng pansin. Wala na, nakalipas na Nakuha na yung pera yata Katulad sa PhilHealth, wala na. Mismong Supreme Court, di ba? Mismong Supreme Court, pinababalik. Tapos sasabihin nyo, pinaniniwala nyo sa statement nyo, wala naman maniniwala pagdating sa korupsyon, sa inyong manggagaling, Mr. President. Sa inyong manggagaling sa bibig nyo ang korupsyon. Ibang klase. Na kayo'y tumututol at may paglaban pa sa korupsyon. Sa inyo mismo manggagaling. Hiyang-hiya na mga Pilipino sa inyo, Mr. President. Yung issue nyo pa lang sa droga, hindi nyo pa natutuldukan. Tapos sasamahan pa ng napakalaking korupsyon. Wala man laki investigasyon. Pati yung sinasabi ng Vice President sa asawa nyo, hindi nyo rin nakikita ang korupsyon sa asawa nyo. Na wala naman itong tungkulin at hindi halal ng bayan. Mismo ang Vice President, ano sinabi? Grabing kumuha ng pera sa gobyerno ang inyong asawa. Hindi po ba korupsyon yan, Mr. President? Mismo kasama nyo sa Malacanang. Pinagbibintangan ng Vice President. Meron po siyang mga video naka-record. Talagang grabe ang inyong asawa pagdating sa pera ayon sa Vice President. Wala kayong nakikita korupsyon. Kasama mo na sa Malacanang. At ganun din po ang iyong pisan, kamag-anak. Grabe rin ang korupsyon. Wala ka rin nakikita. Talagang tama yata sinasabi ng mga Pilipino na isa kang weak leader, Mr. President. Ang sinasabi ng mga Pilipino, weak. Ibang klase po kayo, Mr. President. Ibang klase. Pati ang pinsan nyo, billion-billion. 2 tao lang ang kumukontrol ng pera. Nagdadagdag sa mga departamento katulad ng DepEd, naranasan ng isang Vice President na naglalagay sila na extraordinary sa mga ahensya, billion-billion. Wala kayo nakikita ang ugat ng korupsyon. Ibang klase. Unbelievable. Ibang klase po ang Pangulo natin ngayon. Talagang lagi yatang nakalutang. Lutang na lutang po ang Presidente. Mukhang hindi niya alam ang kanyang sinasabi sa taong bayan. O kaya, kinakapalan na lang po yata ang pagmumuka. Kinakapalan na lang po yata ang pagmumuka ng Presidente para lang po merong ma-release na statement sa mga Pilipino. Para maganda lang po sa salita. Dahil nga po, manhid na po yata at sobrang kapal na po yata talaga
ng mga politiko sa atin. Sa pangunguna po yata ng presidente. Ibang klase. Hindi na alam ang mga pinagsasabi. Walang kinalaman sa impeachment. Tapos, meron pang i-release about sa corruption. Ibang klase. Ganon din ang Kamara. Sa totoo lang, di po ba? Ang institusyon po ng Kamara ang hindi na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Napakalaking porsyento na po na hindi na po pinagkakatiwalaan ang institusyon ng Kamara, mga katambay. Ibang klase po na wala po ang respeto ng mga taong bayan dyan sa ginagawang trabaho lang po ng institusyon. Magmula daw po nung maging speaker ang isang Romualdez na wala na po ang dignidad ng Kamara. At syempre, matagal na naman yan. Matagal na naman walang dignidad, lalo sa pera. Sa paghawak ng pera ng taong bayan, matagal na. Yung Senado at Kongreso, nakita po naman natin, nakasarado ang mga libro. Paano mo sasabihin nga may mga dignidad dyan? Bukod tangi lang yung kanila na talagang certification lang ang kailangan, mga katambay. Certification lang ang kanilang mga pondo. Ibang klase kayo. At nakasarado ang inyong mga libro. Walang public hearing. Hindi namin alam kung ano mga proyekto nyo. Hindi katulad ng Vice President. Detalyado lahat ang kanyang mga programa. Alam ng mga Pilipino. Napakarami. Pati pa, mayroon pa siyang libreng sakay. Libreng sakay. Tapos yung lahat ng kanyang satellite offices sa buong Pilipinas, lahat ay nakakatulong direkta sa taong bayan. Pati pa, kung tayo mamamatayan at kulang na kulang at hirap na hirap tayo, pwede tayo lumapit sa opisina ng Vice President sa kanyang mga satellite at nagtumutulong pa napakaraming programa. Tuturuan ka pang magnegosyo, hindi maging tamad. Tuturuan ka maghanap buhay, hindi ka tuturuan maging tamad na ang iniintay na lang natin ay yung sinasabing Nation of Ayuda, Ayuda Nation, mga katambay. Hindi trabaho ang ibibigay sa iyo ng bagong Pilipinas. Hindi trabaho ang kanilang proyekto, ayuda, mga katambay. Kaya po dito, mga katambay, hiyang-hiya po tayo sa mga politiko natin ngayon, lalong-lalo sa pangunguna po yata ng presidente. Tulog, lutang, mga katambay, at hindi nahihiya sa kanyang mga statement. Nakakahiya. Mismong nakakahiya. Dahil paano tayo papatulan ng international, mga katambay? Sino ang papatol sa ating bansa? Sino mamumuhunan sa ating bansa? Sige nga. Sino? Pagka ganito ang klase ng ating bansa, laganap ang korupsyon, droga, krimen. Tapos ang politika natin, dire-diretso. Ang politika, saan ka nakakita, pababagsakin mo ang Vice President? Sino mamumuhunan sa iyo? Anong klaseng liderato yan? Di ba? Vice President mo, pababagsakin mo. Nagtatrabaho ng maayos, matino. Pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Napaka-popular. Napakataas ng tiwala ng mga Pilipino sa Vice President. Pababagsakin mo. Sino magtitiwala sa iyong mga mamumuhunan sa bansa mo? Sige nga. Ibig sabihin, talagang ibang klase ka. Ibang klase ang iyong pamahalaan. Basta hindi sasang-ayon sa inyong sinasabing circle, lalo yung circle, yung sinasabing circle of friends, lalo sa korupsyon. Pag hindi ka sumang-ayon, kalabang ka na yata nila at pababagsakin ka pa. Nakakalungkot. Muli po mga katambay, si Katambay Manong po, tiis-tiis lang po. Hindi naman po magtatagal at ang ating mundo ay bilog. Sa ngayon po, sila po ang nasa ibabaw at kapangyarihan. At may hangganan po naman ang lahat. Ang lahat po ay may hangganan. Walang forever. Di ba? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga katambay sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po tayo. Sa muli, paalam. Bye-bye.